own lust shall they heap to themselves teachers, having itching ears, and they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables. But watch thou in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, make full fruit of thy ministry. For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord righteous judge shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love His appearing. Balikan po natin ang verse 6, mga kapatid. Paul said, I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. I would like to speak on the topic, prepare for departure. I repeat, prepare for departure. God bless you. Please listen. We have heard sa prophetic na mensahe mula po sa ating tagapagsalitang kanina, mga kapatid. And that is what we need in this present hour. Marumi na kasi ang UPC. Di na kaya ng pastor linisin to. Di na kayang linisin ng mga Sunday school teacher at mga evangelist ito, mga kapatid. Di na kaya ng mga apostolis ito. Kailangan natin ang mga propita. There was a man sent by God whose name was John. We don't need a man sent by the organization. We don't need a man approved by the district court. We need a man sent by God. Kasi walang lisensya yan. Hindi pwedeng tanggalan ng lisensya. At yun ang kailangan natin. Sinong nagre-review po, mga kapatid, ng mga hari? Prophet Nathan rebuke devil. Sino po ang nagre-review kay King Agag? Prophet Elijah rebuke him. Sino po ang nagre-review kay King Herod, mga kapatid? Prophet John rebuke him. Sino naman ang magre-review ng mga opisyal natin? Pastor ka, rebuke mo kami mga superintendents. Tumahimik ka dyan. Baka di ma-renew yung license mo. Sino magre-review sa mga leaders natin ng mga pasaway, mga kapatid? Hindi kaya yan ng mga presbyter. Review mo district presbyter mo. Wala. Kasi sa ating sit-up ng organisasyon, mga kapatid, hindi yung pwede yan. But when the Spirit, when the prophet will come, it will clean the church. It will clean the organization. Praise God. Because only a prophet, a man sent by God, magdala ng revival, magkaroon ng repentance, mga kapatid. There was the time of Elijah. The whole Israel turned unto idols. Kaya nga, tumayo siya. Sino dito ang kakampi sa Diyos? How long na dapat mag-decide kayo? If you are for Jehovah, serve Jehovah. If you are for Baal, serve for Baal. No in between. Kaya ito, mga kapatid, kung talagang apostolik tayo, mag-apostolik ka. Kung medyo Trinitarian ka, you must decide. Minsan, di na natin kilala sino mga apostolics dito eh. Marami pa sa atin.
Mahilig kayo ng fellowship ng mga Trinitarians. And you are praying that the Trinitarians will be converted. And don't you know, the Trinitarians are fasting for you to be converted. Kaya itong mga pastor, huwag tayong pasaway, huwag tayong sasama doon. Kasi pag pupunta kayo doon, mapigilan mo yung mga members mo. Yung mga membro mong nag-attend doon, dadalhin nila anong nakikita doon. Kaya nga may mga simbahan, may pasayaw-sayaw na. Tingnan yung mga simbahan natin, mga kapatid. May praise and worship 3 hours na. Saan galing yan? Yung mga Trinitarian yan. Kaya yung mga Trinitarian na naka-attend ang simbahan natin, anong sabi nila? Maganda doon sa UPC. Kakaunti lang ang awit, mahaba yung mensahe. Yung members natin na nakarating din doon sa mga Trinitarian churches, maganda yung Trinitarian, kakaunti lang ang mensahe, ang haba ko ng awitan. Bumalik na tayo kung ano tayo, mga kapatid. Praise God, nalilito na ako sa inyo eh. If you are really a UPC, if you are apostolics, mga kapatid, let's try to be Pentecostal in many ways. Praise God! Sapagkat kailangan natin ito. We need prophets. Gumagana na yung mga apostles. Ano yung mga apostles? Yung mga pioneer pastors natin, mga kapatid, they're apostles. Magkaroon na tayo ng evangelist. Nandoon na yung mga pastor. Nandoon na yung mga teachers. To complete the ministry and to complete ng iglesia po ay magiging matibay. We miss one element. And this kind of ministry is not from organization. There was a man sent by God. I don't care whether may license siya o wala, mga kapatid, but we need to hear the voice of God. Tingnan yung mga propeta dito sa Biblia. Hindi mapira. Ang kinain lang ni John the Baptist. Dugos lang o ligwan. Ano yung kinain niya? Dugos, honey at locust. Tingnan yung pagkain ng mga propeta. Yung mga propeta na yan, wala sa siyudad, nasa bundok. Kaya mag-ingat kayo taga-bundok. They don't have good, magandang buhay, I mean to say, na sila po'y naging mayaman o ano, mga kapatid. Simple lang po ang kanilang pamumuhay. When Nathan come to the throne of David, to the kingdom of David, mga kapatid, wala siya sa schedule. Kaya dumating yun dito, wala sa schedule. Wala sa schedule yung matanda na hindi ito, mga kapatid. Kasi ang propeta, wala nang invite yan. Kusang darating lang yan, mga kapatid. And we need that, mga kapatid. Someone that is really sent by God. Pero sad to say, the United Pentecostal Church is non-profit organization. Kaya walang propeta. Salamat sa mga promo. Maraming nakarating, nakasakay sa aeroplano. Thank God. Binaba yung presyo at napunta tayong lahat dito, mga kapatid. At I think, ang mga pastor, huwag yung i-promo ang salvation, mga kapatid. Huwag yung i-promo ang apostolic doctrine. Lalong higit yung holiness. Huwag ninyong i-promo yan upang magkaroon lang tayo ng malaking crowd at magkaroon tayo ng mayaman sa church, mga kapatid. Hindi ka na makapangaral tungkol sa holiness.
manatiling mataas yan. Kailangan, we don't need to attract a crowd. Paul said, preach the word. Do not preach what you have researched. We need to hear the word of God. Kaya huwag kayo i-preach yung mga research mo tungkol sa mga Hebrews, sa mga Greko na yan, mga kapatid. We need to hear the word. Because time will come, people will not endure sound doctrine. But even though, preach the word. Hallelujah. Kaya napakaganda po kanina, napakinggan natin yung mga kapatid. But as what I have said, time will come, the spirit of a prophet will come to our fellowship. At yun ang kailangan natin sapagkat if we are ready, make ourselves ready sa pagdating ng Panginoon, kailangan malinis ang kanyang iglesia. Now, fivefold ministry, you need that ministry to be completed in your ministry. Praise God. Marami na tayong pastors, marami na tayong evangelists, marami na tayong teachers. May mga apostolis na tayo, mga kapatid. Pero ang propeta, yun ang kailangan sa tamang panahon. Sila po'y ipadala ng Diyos, mga kapatid, sapagkat sa unang mga panahon, cleansing of the nation starts at the leadership. Behold, how pleasant it is for brethren to dwell in unity. And the anointing starts on the head and it goes down doon po sa ating it goes down na kapatid. So the leadership must have the anointing of the Lord upang magkaroon po ng sigla ulit, mga kapatid. Babalik po tayo sa ating pangangaral. Praise God. We want to see this young generation ng ating mga young people na kailangan na sila'y marunong na tatalima sa salita ng ating Panginoon. And look at your young people today. Look at your leaders. Ano na nangyari ng mga palda nila? Abag na nila. Sa inyo, mga pastor, Eagles there, but yung people ka, ba't ababdanin na yan? Kasi yung asawa ng pastor, ababdanin din. Amen. Bakit naman yung damit nyo? Mga babae, nandito niya. Makikita na yata yung mga pinatubo na yan, mga kapatid. Hindi na mayon, pinatubo na. Ano nangyari yun, mga kapatid? You lack discipline, you lack teaching our people about holiness, mga kapatid. Pati yung mga misis ninyo, misis natin, minsan ay pasaway na rin, mga kapatid. Pati mga anak natin, pasaway na rin, mga kapatid. How can we have a godly generation if we are not standing in right now? 20 years from now, pag hindi tayo magbago ng direksyon, mga kapatid, magkaroon tayo ng modernong mga UPC. Wala na. Praise God. And the only thing that will hold us closer and be faithful to God is the grace of God. Praise God. Paul said and Peter said, God will resist the proud, but He gives grace to the humble. Kaya kayong mga hambugero dyan, at kita tayo, hayaan na nyo yan. Diyos ng kalaban yan eh. Through God, resist the proud. Kaya kayong mga young ministers,
bago kayo maging successful, learn to submit to leadership. Submit kayo sa leadership. Huwag na kayo masyadong mayabang dyan. Alam mo mga preaching nyo, you only preach from what you hear, from what you read, from what you research. But pastors who have been for many years, they are preaching for what they have experienced. O pangaral namin ni Pastor Art, mga kapatid. We preach what we have experienced. We are not preaching what somebody has experienced. We need to preach what you have experienced as you keep on walking with God. Kaya dahan-dahan hinihinay lang kayo dyan, mga kabataan. Maghintay kayo. Tatanda na yung ibang mga presbyter dyan. Maghahambol lang kayo. Saan pa mapupunta niyan? Pag matanda, mamatay na yan . Ganyan naman lang kasimple. Di ba mo kahulat magsige mo pamugos. At tayong mga old ministers, kayo. Kayo dyan, be patient with young ministers. Dumaan din tayo pagkayari. Dumaan din tayo sa pagkahanginon. Dumaan din tayo dyan, kaya be patient. Lagi kong sinasabi, yung ministers ng mga kabataan ay parang mga tuta yan. Malikot, magalaw, mahilig makipaglaro. Pero yung mga matanda ng aso, andyan sa gilid-gilid, natutulog. Andyan yung mga old na mga aso. Natutulog yan, mga kapatid. Ang lilikot ng mga tutang mga yan, mga kapatid. Pero pag nagalit yan, sasabihin ng matandang aso, naiihi ang mga tuta, mga kapatid. Matanda na yan sa masurumpat, pero pag magsalita yan, nako. Gusto ko makita yung mga ministro ng edad nila 30 years pababa. 30 years pababa. 30 years old. Tumayo nga kayo, 30 years old. Pababa. Ilan lang? Nasa labas. Nasa mall. Hayaan mo yung mga tuta. Mahilig sa mall. Thank you. Yung mga ministers na edad ng 31 to 50. 31 to 50. Oh, wow. Tingnan mo yan. Serious talaga ito. 31 to 50. Yung mga tuta andun sa labas. Opo kayo. Yung mga nag-edad ng 50 to 70. Alright. Kung pasahero pa kayo, nasa pre-departure area na kayo. Pre-departure area. Ayos na lang lahat. Wala ka nang ibang gagawin. You just wait for your turn. Minsan, pag nangaral tayo, akala natin na hindi na tayo mamatay, mga kapatid. Para bang inisip natin na mga members lang ang mamatay. But I'll tell you, on the way to this conference, 2 pastors namatay. Papunta rito, 2 ang namatay, isa taga Bohol, isa taga Cebu. Now I'm thinking, yung pauwi. Yung pauwi, mga kapatid. Ilan din kaya?
Sabi niya, Pastor Mario, diabetic ka daw. Sabi ko, Pastor, ay, hindi na problema yan. Makaon ka lang kang kamote. Huwag ka nang kumain ng mga tinapay-tinapay. Sabi niya, pumunta ka sa church ko. Marami pa akong sasabihin sa iyo, parang pagaling yung diabetic mo. Eh, 1 week lang after conference, sino pa pupuntahan ko? Siya pa unang bumati sa akin, mga kapatid. Kaya mag-ingat kayong unang bumati sa akin, mga kapatid. Praise God. Kaya, as I have said, we are standing on the grace of God. Praise God. Sana, the longer we serve the Lord, the more Jesus Christ will reflect in us. Lalong makikita ang Panginoon sa buhay natin, mga kapatid. Alam natin ang pinili na gawain ng Panginoon, hindi po mangingisda, panday ang pinili niya. Panday. Anong gamit ng panday? Martilyo. Gabas. Gabas. Lagari. At saka yung linger. Katang. Maingay at masasakit na mga instrumento na yan, mga kapatid. Pero hindi pwedeng may tayo ang isang bagay o isang bahay kung wala po yan, mga kapatid. Pero may mga kagamitan ng isang panday na hindi maingay. Yung lapis, hindi maingay yan. Yung eskwala, anong tawag sa eskwala? Eskwala rin. Yung measuring tape, ano to pulgadera? Oh. Yung pulgadera, hindi maingay yan. Pero pag magkasundo yung tatlo, susukatin ka, kunin ang lapis, kunin ang eskwala, isa lang, puntahan mo, putol ka talaga. Amen? Kaya may mga pastor tayo para mga martilyo, kailangan mo yan. Huwag lang sa lahat ng panahon. Kailangan natin mga pastor na kagaya ng mga lagari. Pero may mga pastor na hindi po maingay. Hindi po nagsasalita. Parang mga lapis ang mga yan, mga kapatid. Sila ang mag-decide kung gaano kataas yung puputulin. Tayong lahat ay mga kagamitan ng isang panday. Praise God. May mga pastor tayo na parang martilyo, mga kapatid. Pag wala ng pako, mapupukpok yung ulo ng mga membrong pupukin. But at least, ang kagamitan ng panday, the more na gagamitin, the more na natigulang. Sorry, yung lagari ng haba-haba, ngayon ang liliit nga at pangagtad yun. Wala na. Kaya ang gagamitin ng panday, bibili ng bago at ilalagay ka sa shelves. Kayong may edad na, for many years, God has been using you. Now it's time for you to rest and relax. Pag 70 anyos ka na, you are not a great help to the church anymore. Malimutin ka na. Kaya siguruhin natin, pag tayo tatanda, hindi po papaikot yung puso natin na kagaya ni Solomon, na nag-backslide sa panahon sa kanyang pagkatigulang. Hindi po tayo magkagaya kay Noah na naghuhubad na nang siya'y nagiging lasing sa kanyang katandaan. Praise God. Kaya pag tumatanda na kayo, huwag naman kayo magtuturo ng maraming mga false doctrine na yan. Sinasayang ninyo yung mga araw ng paglilingkod nyo.
Biro nyo, tinuturo na ng marami na nandito na si Jesus, na round trip na nga, pabalik-balik. Ano ba yan? At nagtuturo din, mga kapatid, na the church is not the bride, ginagawang flower girl. Praise God. Mga kapatid, we must abide by the apostolic doctrine and be continued steadfastly on the apostles' doctrine. Doon po tayo manatili, mga kapatid, sapagkat ang ating buhay sa paglilingkod ay as ministers ay mayroon pong katapusan. You heard from me this day, but I tell you, 10 years from now, you can no longer hear from me. Why? Hagaw-haw na lang ang tingog. Isaon na lang. Wala na. We will admit that someday, even though how unwanted you are, even though how blessed you are, you will die. And that is God's way na ililigpit yung mga yan. It's reality, I'm sorry. I started my ministry in the year 1977. I was baptized in the year 1974. Look at me now. Look at me. When I try to look some of you, what happened to your hair? Where it is gone? Pastor Martinez, ba't tinitinan mo ng puti yung buhok mo? Look us! Look, Pastor Kumpan. On the year 1977, nako, yung braso muscle niya, mga kapatid, parang alimang mo sa San Vicente. Ganon din tayo. But after the twists and turns in this journey of life, uphill, downhill, valleys, through the sorrows and through the nights, through pain, lahat ng ating naranasan, mga kapatid, look at us. Our outward man, Perez. You are no longer the same when you were 20 years old. Kung guwapo ako ngayon, kun ha, mas guwapo ako nung una. But look what time has done on me. The tyranny of time, mga kapatid. Ganyan din tayo. Mayaman kung ano, mga kapatid, your status in life. Tatanda ka rin. Even though you consider yourself a brilliant man, angu-anguhon ka, madugay. Ano yung angu-ango? Tingnan nyo ito! I don't have this when I was kita pa naman. Prepare for departure. When this life is over and your ministry is done, mga kapatid, there's no way to go. You've got to prepare yourself. Stay on the pre-departure area. Hallelujah. Kaya pag tayo naglilingkod sa Diyos, mga kapatid, maraming bagay na nangyayari sa atin. But I tell you, our inward man, as Paul said, our inward man is renewed day by day. That's the good thing, mga kapatid. We look old, we look sickly, we look tired, we look fatigued, mga kapatid. But deep inside, in this tabernacle, is a man renewed day
maraming mga pastor tayo, dumadaan tayo ng maraming mga problema, mga kapatid. Praise God. Daming problema dinaanan natin. Problema sa church. Isang bagay na natutuwan ko sa ministry, huwag mong problemahin yung church. Kasi kung problemahin mo yung church, walang katapusan yan. Kaya hindi ka talaga tataba. Hindi ka ma-enjoy. Kasi lahat ng panahon mo nakafocus sa church. Huwag mo nang gayahin ang Diyos. Gumawa ka bilang tao ng Panginoon. Give it to God, mga kapatid. And let us enjoy this ministry. Paul said, I might finish my ministry with joy. We will not finish this ministry with a lot of complaining, with a lot of murmuring, with a broken spirit, mga kapatid. Let's begin a ministry fulfilled with joy. Maraming pagsusubok, labi na sa mga pastors. That's why I told the presbyters in Mindanao, whenever there is a problem in the church, may mga ibang minister. Pag magka-problema ang church, may ibang presbyter. Pag magka-problema ang church, ang saya. At pag nagkagulo na doon, ipadala ang worker. Ipadala ang kamag-anak. Ipadala ang kaibigan. Sa halip na tutulungan yung minister, mga kapatid, doon na tumutulong sa mga membro. Ano ba yan? Ayusin yung mga kapatid ng mga presbyter. Hindi naman membro lang ilig sa'yo eh. You are obliged kung nagkasala ang pastor, you must assess. Praise God. Kailangan tutulungan natin sila, mga kapatid. You are not there to usurp the church. Pag magkaroon ng problema sa church, mga kapatid, let it be that the presbyter will always stand behind with the pastor. Very good. Nagulat ako sa iyo eh. Sino yun? Pastor Lutero. This is brotherhood. We are comrades. We will win this battle together. We will not leave behind wounded. Even if they are dead, we will carry them home. Ganun tayo, mga kapatid. Let us have brotherhood among our brothers, among our ministers, mga kapatid. Nagkondita yung mga membro, pati mga elders. Anong mangyari sa'yo? Gugutumin pamilya mo. Sabihin ng mga tithes giver, di tayo magbigay. Titingnan natin kung manatili ba siya. At susuhulan natin ang presbyter. Papayat lalo to. Binata pa to, payat. Ngayon, lalong pumapayat. At huwag naman yung mga malapit na mga pastor, huwag naman sasabihin, kung magkagulo dyan, dito sa akin open, ako dito sa inyo. Mga ahimpi kayo, pumirarya dyan, mga pito. Buhay pa yung mga membro. Yan. Kasi yung pastor yan, talaga, ano yan, masama talaga yan. Ako, alam ko, English ako, may kasama pang Greek at Hebrew. Tingnan yung pangalan ko, Reverend Mario Pistanyo, PhD, DVD, LBC, ano na yung nga? We are serving God, and we are all comrades, we are all brothers, we are all soldiers of Jesus Christ. Let's not kill each other, let's not shoot each other. Pag magkaproblema ito, membro nito mga kapatid, hindi ito magtatights.
Nakikita mo ba yan? Inisip mo ba yan? Tayo tumatanggap lang tayo ng tithes, kaya tayo nabuhay ang ministry natin. Isipin mo rin yan. May pamilya din yan. May pinapakain, may pinapaaral din yan. Hindi ka tumutulong, tinutulungan mo pang tubag-tunog-tunugan, yatak-yatak ka rin daw, noon sa mo! How I wish every neighboring churches will come. Pastor, you are in trials now. Alam ko kakaunti na yung tithes mo. Bibigyan ka ng 500. Nakasmile mga kapatid. Ganyan yung mga ministrong tinutulungan mo kahit maraming problema yan. But divine strength is in this ministry sa pamamagitan sa iyo mga kapatid. Huwag kang sumama doon sa mga taong kalaban niya sapagkat siya ang ating kaibigan at kasamahan. At yung mga pastors na kalapit ka, lumapit kayo doon. Pastor, dala ako ng bigas. Napaitahok magkapin. Ba't maiyak-iyak yan? Tingnan mo. Madrama ka naman. Let's help each other. Because people will no longer endure sound doctrine. This is time the spirit of rebellion is happening, mga kapatid. But we've got to help each other sapagkat tayo po ay mga lingkod ng ating Panginoon. Sino po ba may ticket na para pauwi? God bless your trip. Hallelujah. We don't know. In this journey of life, we don't know. I might lose Brother Butland. You may go home early. You will save a place for me. Yes. In this journey of life, you don't know what will happen with your family. Pastor Cesar lost one of his sons, Michael, on this journey of life. Pastor Ramos is very sad. He lost his wife. In this journey of life, I tell my wife, you might lose me. And when you lose me, you will be the saddest woman on this planet Earth. Kaya kayong mga asawa, try to live, practice to live without your husband. Huwag kayong masyadong dependent sa amin, mga kapatid. Kaya mag-save na kayo just in case emergency will come. That's reality. You don't know. Praise God, I tell my wife, you might lose me. And I might lose you. I will be the saddest man on the universe. I will cry with all my tears. But after it all, I will rise up. And I will say, I'm praying. Malaking away ito mamaya. Yes, hindi naman lahat maganda. At huwag nating pressurein sarili natin, mga kapatid. God never gives me a quota how many souls I am going to save. So don't ever try to distress yourself. Thanks for the projection of our organization. It is just a program that will unite us. But it is not God's program. When I say it's not God's program, God does not require me how many souls I will bring to God. Maraming nasa stress, maraming mga kapatid na mga pastor na malungkot sapagkat yung kanilang goal ay hindi nila naabot. Ikaw lang gumawa ng goal na yan.
believe in seeking God. But it's not an heaven and earth issue. It's just giving us direction where to go. But don't stress yourself. Praise God. Just keep on preaching the word. Just keep on preaching the gospel. And the Lord will add souls to the church. Huwag kayo mainggit sa mga mayaman, mga pastor. Mayroon tayong mga pastor sa ang laki na ng income, mga kapatid. Hayaan mo lang yan. Hindi na ibig sabihin, pag malaking pera, wala nang problema. Kahit mayaman tayo, may problema pa rin. Ang problema na yan ay problemang pangmayaman. God said, you will possess the land. You will eat, you will harvest on something you have never planted. You will drink on the well of which you have never dig. You will stay in the house na hindi po kayo nagpatayo. That's warning upon entering the promised land. God never said, prepare for a battle. Because the anak of anak na mga hikante, they will kill you. God did not remind them about that. But he said, Moses said, beware lest your heart be filled with covetousness. We are not financially blessed. And don't ever say that this is a real blessing. This is very dangerous. Kasi yung membro natin, mulang mahirap pag naging mayaman, mga kapatid, time come, titigas ng ulo niya. Ayaw nang makinig. Yung mga membro, mga kapatid, na mapagkumbaba pag marami ng pera, mga kapatid, they won't listen to you anymore. Bakit makinig ako sa iyo? Payag lang ng iyong balay. Mine is a mansion. Who are really blessed by God, you or me? Diba? At yun din minsan ang espiritu ng mga pastors. Pag mayaman na, maraming pera, tumitigas na rin yung ulo. Ayaw na makinig sa presbyter. Tingnan mo yung report ko. Ikaw, presbyter, kung report mo ganyan lang, ako hindi. Tingnan mo. Sinong pinagpapala ng Diyos? Ikaw, ako. Ilang biya, presbyter, oy. Brethren, it's not about money. It's not about blessings. But it's about our relationship with God that matters. Yun ang pinakamahalaga. I preached the message last Sunday doon sa Second Church. The only thing that hold us to the world, why we are still here, it's because we are still breathing. The only reason why we can have fellowship, we are still breathing. The Bible said, let everything that has, praise the Lord. Everything that is breathing, they must praise the Lord. And breathing is a miracle. You don't believe me? When you find it hard to breathe, go to the hospital. Lagyan kayo ng oxygen. At para makahinga ka masaya, may oxygen, may acetylene pa. Di ba magkasama yung dalawa? And what need for that oxygen tank? Kaya, the reason why you are still a pastor, you are still breathing. If you lose your breath, sorry, you are gone. Kaya napakaganda, mga kapatid, that the blessing that we would like, that God wants us to give Him praise, is in everything, let everything that has breath. Yes, praise the Lord. Praise the Lord. Yes, praise the Lord. We can still live without money. We can still live even our house is not good, but you cannot live without bread. Yes, hallelujah. Saan yung mga pastors natin ng edad ng mga 70? Makakalakad pa ba yan?
Praise God. Tayo, produkto tayo ng mga pastors na yan. I-invite mo lang ninyo yan. Minsan kinalimutan ninyo yung mga pastor nyo. You don't know that nagkasakit na yan, mga kapatid. Yung iba dyan, mahina na. Kita ko nga sa Pastor Libre, 96 years old. May cancer na siya sa atay. Ibang mga pastors natin, may cancer na sa atay, may cancer sa baka, may cancer sa batiko ng uban. Praise God. Masyadong respeto ng government ang mga senior citizen. Senior citizen, government, take care of them. 20% pagkakain ng Jollibee. Transportation. Bakit binigyan po discount yan? Hindi naman makatravel. 20%. Sa bangko, di na magpila diretso. If the government feed and care for this senior citizen, ano kayo mga pastor kayo? Yung mga dating pastor nyo, senior citizen na. Anyayahan naman yung minsa sa church anniversary nyo. Huwag lang pangaralin yan kasi hindi na alam kailan nito yan. Show to them gratitude. Because someday, alam nyo ba, between birth and death, dito tayo kumikilos eh. Pag mamatay ang tao, born, anong year? Anong year ka? Sa karayugan ba to? May kamatayan mas Canada? Wala. Meron? You were born 1950. You died year 2000. You only live for 50 years. And between life and death is a small dust. And that small dust, that is your life story. What have you done for us? You were born 1950, you died 2015. How many years? 65 years? Hindi naman ibig sabihin doon sa mga taga-sementeryo, medyo matagal-tagal itong namatay, kaya hahabaan natin itong dust. It's still a small dust. And that represents the way you spend your life while you are still alive. There is a saying, I shall pass this world but once. Any goodness that I can do, any kindness that I can show, let me do it now. For I shall never pass this way again. Husbands, love your wife. Treat her like a queen, like a princess. And she will love you like a king. Kunting uto-uto na babatid. Yes. Women love to hear love. Diba? Dalang lang. Women loves. Tell her a joke. What kind of joke? Tell her, you are beautiful. Tandaan nyo, nagsimula tayo, dalawa lang tayo ng misis natin. In this journey of life, marami tayong mga anak. Pero at the end of this journey, yung mga anak natin, magsilayas na po yan. Magsilayas na po yan. Huwag yung pigilan yan pag umalis. Paano sa'yo? At pag mag-edad na tayo ng 60 o 70, dalawa na lang tayo. Kaya hindi maganda sa asawa at least mag-away kayo. Because at the end of the day, you are still sleeping under one roof
One bed. Pag mag-aaway kayo mga kapatid, yung si Mister, patagilid, harap sa dingding. Yung Mrs. naman, tagilid, harap sa dingding. Bakante yung gitna, andun ang yawa. We need to forgive each other, pastors, ministers, husband, and wives, mga kapatid. Because you will never know, yung taong kinapuputan mo'y namatay kinabukasan. Kaya yung husband and wife, yung mga asawa, magpatawad kayo kagad. Mga misis, masyado pa naman proud itong mga misis. Maghingi na tayo ng sorry. Tagang likas ng mga babaeng ganyan eh. Kahit matanda na eh. O ang babae, pag minamahal, may kusonada, paayaw-ayaw. Huwag mong dalawin. Dabog-dabog. Pag iyong iniwan, hahabol-habol. Ay Marisa, huwag kang tumawa. Dalaga ka. Hindi mo alam yan. Diba? You need to forgive each other. Hindi mo alam. Nag-aaway kayo doon, gabi na yan. Hindi mo alam, kinabukasan na stroke yung misis mo. Hindi mo alam, yung mister mo, na-stroke na mga kapatid. Yung nasa buhay natin mga kapatid. Magmahalan ang bawat mag-asawa. Mahalin mo, misis mo. Yakapin mo. Pag masyadong ng malaki, huwag na sa biwang, sa liig ka lang. Mahalin natin yan mga misis natin. Una, wala na tayong magawa. Let's be realistic in this life. We are not talking about what's happening on Mars and Mercury. We're talking what's happening in our ministry. Praise God. Wala tayong oras, next conference na siya. May naiwan ba? Ano, Pastor Ayuda? May ilang minutes pa? Ha? Ano yun? 10 minutes. Praise God. Ano yung sinabi ko? Huwag na tayong kasyadong in this life. Lalo pag tumatanda doon, huwag na tayong masyadong kahaman ng pera, mga kapatid. Let's live simple. Because people think ministers are poor. But if they will say that you are living above them, hindi mo na lang alam kung anong sinasabi nila sa inyo. But there must be simplicity. Sapagkat ang pera ay palaging kinukulang, hindi sumusobra yan. At hindi tayo satisfied kung anong nasa atin. Nag-drive ka ng Ford Ranger, wow! Wild cat! Talaga. Nakita mo yung helicopter? Pag may helicopter ako, solve yung traffic. I can go anywhere. Kailangan makabili ako ng helicopter. May nakasunod sa'yo. Kutsi. May pira na ako yung Ford Ranger na yan. Bibilhin ko talaga yan. Yung kutsi naman, ayaw na niya yung driver, ayaw na niya yung kutsi. Pero may nakasunod. Pag may kutsi ako, pag may pira ako, bibili ako ng kutsi. Init. Ulan mo. Tapos 4 hours ka mag-drive. Kanya yung kamay mo. Pagbaba mo, kanya. Naalala ko si Pastor Amper, Pastor Amper, preach ko sa regional conference. Ang sabi niya, mga kapatid, pagpalain tayo ng Diyos. Makabili tayo ng pure wealth. Pag-uwilis niya. Ayaw na ng motorsiklo, yung motorsiklo niya. Magkapira
may nakasunod, bisikleta. Magkapira lang ako, bibili ako ng motor. Diba? Yung bisikleta, may naglalakad. May pira lang ako, bili ako ng bisikleta. Magpasalamat tayo kung ano ang binigay sa atin. Huwag na tayong masyadong ambisyoso na hindi ka na marunong magpasalamat sa binigay ng Diyos. Yung nakabisikleta, sumunod yung nagmalakad. Hirap ng lumalakad. May nakasunod ng wheelchair. Sana makakalakad ako. Kakalakad ako. Sana. Wheelchair. May sunod ba doon? Meron yung na-stroke. Sana makabili ako ng wheelchair. May sumunod pa ba? Meron! Taga St. Peter. Let's stand together mga kapatid. Let's give God the glory. Pasalamatan po natin ang ating Panginoong Diyos. We have only one life to give. This is our chance. This is our moment between our calling and our departure. This is the time wherein we must do something for the work of the Lord, mga kapatid. Well, let's be thankful. Paul said, the time of my departure is at hand. Praise God. Kaya pasalamat po tayo sa Diyos. Pakitaas po ng mga kamay natin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Marami pong dinaanan ng mga pastors. Maraming mga pagsusubok, Panginoon. But yet, the journey must go on. Oh, Jesus. We must make our election and our calling sure, O God. Kaya, O Lord, at the sunset years of our life, help us to remain humble. Help us, O God, to dedicate our lives unto you. Patuloy mong ingatan ang bawat isa. Patuloy mo kaming basbasan, O God. Thank you, Lord. We know that our lives someday, it will be ended. Hindi namin alam kung ilang taon, ilang buwan, ilang linggo, ilang araw, ilang oras na lang ang natitira. But we are safe to say, O God, that while we are waiting for your coming, we will keep ourselves busy working for your kingdom. In Jesus' name. Amen.